At kasama na natin live sa ating studio ang VP for Legal and Business Development ng The Touch Aqua Farm Inc., Mr. Joseph V. Garcia. Magandang umaga po. At ang farm owner ng De Los Verges Agri Farm, Mr. Ray De Los Verges. Magandang umaga po, Miss Joanna. Good morning. Friends na friends ang dating, ano? De Los Verges. De Los Verges. Well, anyway, let's start with your products like yung aquaculture, no? Sa aquaculture kasi dati before the death of the Emperor of Japan, grabe ang export ng Pilipinas ng tiger prawns. Tiger prawns. And then nung mamatay, medyo humina yung Japan sa pag-i-import. Parang nagluluksa sila. And it took them a long time to be able to recover. Okay? Then I introduced yung Banami. Banami. It's a species ng shrimp. Fast-growing kasi yung Banami na yan. So, ang tanong ko, anong diferensya between yung tiger prawn na talagang in demand sa buong mundo against the Banami? And thank you, Kong. Thank you, Ma'am Joanna. Ang totoo po, sa amin ng pag-aaral, yung pong Banami kasi, ang naging nabanggit niya po, mas mabalis, mapalago, mapalaki. At medyo mas highly resistant ho sila sa sakit. Yun hong tiger prawn, yun po yung tinatawag naman na monodon species. Yung sugpo. Yung sugpo na naglalakihan po, medyo mas madalas ho at mas madali silang matadapuan ng sakit. Kaya po nagkaroon ho ng shift. Yung pong Banami, medyo mas madali nga yung i-culture, mas madali pong palaguin. Ganun po yung naging At saka, sensitive yung sugpo. Pag hindi mo na-maintain yung asin ng tubig. Nagiging soft yung kanyang shell. So, very important yung salinity talaga na imo-monitor mo araw-araw. Is it the same with the Banami? Ganon din po ako. Yung Banami po, ang nangyayari po sa kanya, sa ating pong culture ponds, meron po tayo po biniyayaan. Nandun po tayo sa Cagayan Valley, nandun po tayo sa brackish water. Kaya po yung aming... Saan doon sa Cagayan Valley? Nandun po sa Santa Teresita, sa Bugay, doon po kami dito na yun sa mouth of the river, no? Andun po kami sa dulo. Ng Cagayan Valley, Kaya po, pagka kinakailangan po namin ng dagdagan ng salinity, nagpapapasok po kami ng tubig dagat. At kung kinakailangan pong bawasan naman ng salinity, nagpapapasok po ng tubig ng river. Sa river. So, meron po tayong mga treatment plants. Ayun po, nakikita po natin. Nandiyan po, nakalinya na po dun sa ating mga ponds po. Okay. Nung araw kasi, gagawa lang ng kanal yung gumagawa ng prawns, no? Gagawa lang sila ng kanal. And then, minsan, talagang pag low tide, halos walang tubig na iwan, so maraming namamatay. Gaano kalalim ngayon yung panyo? Hinuhukay ba nyo? Ang nangyari po, mabanggit ko na po, kami po ay nagsimula itong negosyo na to nung pamilya po ng mga Tamayo. Kami po ay originally mga contractor po kami po ay isang quadruple contractor. Kaya po bilang pagbabalik naman ni Engineer Tamayo sa kanyang bayan, tagaroon po siya sa Bugay. Ito po itinayo niya bilang pagbibigay ng trabaho sa mga tao doon. Pero bigla hong lumaki ng biglaan. Kaya po, natanong ninyo, meron po tayong mga equipment, mga backhoe. Siya pong pinanghukay. Isang maliit na hukay, naku, lumaki po ng lumaki. Napakarami po naging ponds ngayon. Kasi pag malalim, mas maganda yung density na pwede mong ilagay. Ang average na lalim is 1.5 meters to 2 meters. Gano'n kalalim yung atin? Ganon din po yung sa atin, between 1 to 2 meters. Yun nga lang po, meron po tayong pond na may kalakihan, mga 5,000 square meters. Kaya po, nabanggit ko po sa inyo, meron po kaming nilagay yung liner. Yun po yung kumbaga, yun ang nagbigay ng diferensya mula nung nagsimula kami nang wala pa yung liner na yun. Totoo yan. Kasi kung walang liner, mayroon mga mga shell na talagang kalaban ng Banami. Parang kuhol yun, ano? Marami pong kung ano-anong organismo na nandun Yung po yung talagang, at nabanggit na rin po natin, yung technology pong ito ay tinuro naman sa amin ho ng Thailand.
Yun yung isa sa mga pinakamalaki sa buong mundo, yung CP. Sila po ang nagbigay sa amin na nakita nila yung farm. Kumikita ba yan? Umaandar ba yan? Kami naman, diretsahan. Naku, hindi ho. Hirap kami. Hirap, talaga po. Kasi mahal ang feeds Unang-unang, mahal ang feeds. Tsaka po yung nag-culture ka, the following year, pagka-culture mo, hindi mo na makuha yung yield na kailangan. Bakit po? Kasi wala yung liner. Yung liner po ang nagbigay ng diferensya. Would it be cheaper if you're going to cement it? Malaki pong pag-aaral na rin sa iba pong mga lugar na hindi ganong karami ang kalupaan. Meron nung gumagawa in city na kasemento po. Meron din nung nagkukulture na cemented din. Pero sa ngayon po, dahil po nasimulan na natin at sa laki po yata nung aming kalupaan na yon, pag sinemento namin, mas magiging costly po sa amin. Well, initial investment. Opo. Siguro ganon. Pero in the long run, tatagal din naman kasi ang simento Di ba? Mga ilang hektarya na po yung tinaniman, na nilagyan nyo ng Banami? Yung pong kabuuan po nung The Touch Aqua Farm sa kalupaan po ay nasa mga 140 hectares. Wow. Yung pong aming line, kumbaga, yung culture water area namin ay 80 hectares po. 80 hectares. Po. So, ang daming aerator ang ginagamit nyo dyan? Nabanggit nyo kung isa ho sa malaking challenge po sa atin ay yun pong kuryente. Ito po, nakakabit po kami, kumukuha kami ng kuryente sa kooperatiba na kung saan po medyo may kamahalan. Yung po nawawala yung competitiveness natin sa ibang bansa dahil mura kuryente nila. Yung aerator po natin, napakalaki po natin ginagastos. Kasi 100 hectares yan Oo, malawak Lahat po. Yung aerator na yun talaga ang pinakamalaking volume. 24 hours po yun na tumatakbo. Yung aerator? Opo. Pero, di ba, pag medyo malalim, hindi mo kailangan ng aerator? Ganon din po kung kasi po, katulad ng sabi nyo, high density. Kaya po kinakailangan talaga. Dahil mas marami na. So, kailangan ng aerator. Opo. Subukan niya mag-solar dyan. Yes, solar panels. Nandun po kami sa pag-aaral kung tama po sa inyo yun. Nandun kami sa pag-aaral ng solar. Ang isang ginagawa ng mga kausap namin, yun yung challenge kasi po nandun tayo sa typhoon belt. Nga. Kaya po yun ang namang infrastructure nung pagbakali pa rin yung ating mga solar panels. Pero nag-aaral po sila, marami pong tumitingin sa ngayon nun. Isa pa, like for example, pag malakas yung ulan, nako, delikado yan. Magiging yung salinity noon, bababa. Maliban nun, kung na-experience po namin yung malakas na ulan, bagyo, inabot kami ng bagyo. Dumating ho yung hangin, yun yung mga hipon nagliliparan. Kasi hinangin talagang gano'n. Nandun po siya sa mga kalsada namin. Kasi po, hindi pa namin natututunan na dapat pala, pag darating ang bagyo, magbaba tayo ng tubig. Para naman kakaunti na yung tatamaan yan. Saka magnenet ka. Opo, nakaganon po. So, yung nangyari po ng bagyo na yun, naglabasan, nag-harvest din po kami nun. Kinakailangan po namin dalhin sa Maynila. Sarado naman ang mga kalsada. Naging relief operation po, hipon para sa ating mga kababayan. Wala ba kayong mga cold storage dyan? Ngayon po, dahil po sa nabanggit namin na nandito po sa harapan natin yung produkto, nagtayo na po kami ng processing plant na meron din rin pong cold storage na kasama. Yung deep freeze para sariwang-sariwa. Yun po, yung para pong blast freezing para po sa ating Like for example, paglagay mo dyan, wala pang 5 minutes, frozen na siya. And then, ilipat mo na ngayon sa cold storage na mga negative 18. Yun, hindi na yun magbabago. Talagang fresh ang lasa noon. Kailangan kasi blast freezer. Kasi kung hindi blast freezer, magkakaroon ng tawag nitong particles ng tubig sa loob ng mismo ng shrimp. So pag blast, wala talagang walang tubig yun. Talagang si Kong Hu ang talagang eksperto. Yes. Tama, lahat na sinabi nyo. Yung po lahat ang aming pinapractice na ngayon. Yung ating pong processing plant, isa po tayo, may pagmamalaki po namin na yung pong aming pinoproseso na hipon ay mula doon sa aming farm, which is wala hong 10 minuto darating sa processing plant ng buhay. Ibig sabihin, pagdating na doon sa farm, buhay ho siya, isusort na natin, iaayos po natin, yung pong blast freezing na sinasabi nyo,
nangyayari po agad-agad. Kaya po na-maintain natin yung quality, Freshness. yung freshness, Yes. na ito po meron po tayong shelf life sa mga hipon na to ng mga 2 taon. Oh. Kasi kunyari yung freezer nila will take around 30 or 1 hour. Matabang na yon. Hindi na yan sariwang-sariwa. Maselan yung mga hapon eh. Tama. Nag-export pa rin ba kayo? Yan na po ang aming ginagawa sa ngayon. Kami na po ay nandun sa hakbang ng pagpapadala sa Amerika at sa Asia po. Kaya po medyo dadali natin ang produktong Pilipino sa iba't ibang bansa. Wow, ayan naman. Ayan naman ang dapat talaga. We have to encourage yung aqua farming, aquaculture. At yan na nga, sana naman itong pamahalaan na ito ngayon, bibigyan ng malaking pondo yung BIFAR. Kasi ang pondo ng BIFAR is only 9 billion. So, ang daming inaasikaso nila, like yung fish farming, yung aquaculture. Ano ba yung 9 billion? Kulang-kulang yun. Dapat, like for example, may mga nursery na gagawin yung gobyerno natin para matulungan yung maliliit. Sa kanila naman, sa detached, palagay ko meron silang nursery na sarili. Sa ngayon po, kami po ay may nursery na. Isa na lang po ang maaring kakulangan natin yung pong hatchery. Kasi po, meron nung kasilanan ang mga broodstock po nitong mga baname. Ini-import pa po sa ibang bansa. Totoo yan. Opo. Bawal pong kumuha sa Asia, dapat po sa gawing Amerika na. Sa Hawaii. Totoo po, nagpunta po tayo sa Hawaii. Tiningnan natin kung paano nilang ginagawa at talagang meron silang mga laboratorio para ma-maintain yung walang sakit. May mother banami. Tama po ko. Para ito yung pagbuga niyan, ilang millions kaagad yung ibubuga niyan eh. Hatchery. But yung hatchery na yan, mahalaga po yan. Lalong-lalo na dito sa malaking kumpanya na 100 hectares. Para na sa ganon ay, ang mahal kasi pagbibili ka ng fingerlings eh. Di ba? Sobrang mahal yan. Yung iba nga, ini-import pa yung fingerlings na yan. Di ba? Ganun po talaga ang nagiging sistema. Buti naman po sa ngayon, meron mga ilang mga kumpanya din po, yun naman ang naging nila focus. Magtayo ng hatchery at ang ibinebenta po ay ang fingerlings. Are you getting any help from BIFAR? Sa ngayon po, ang BIFAR po ay lagi namin katulong pagdating po sa mga pagsusuri ng mga alaga natin at sila pa rin nagre-regulate sa atin. Kaya po, very close ang communication namin, lalong-lalo na po sa pag-export. Sila din po ang aming lalapitan para makakuha kami ng mga export permit. Maganda yan, maganda. Magkano ba ang diferensya ng presyo ng talagang yung tiger prawn at saka ng banami? Sa amin pong pagkakaalam, hindi naman ho doble, pero malaki ho. Kumbaga, kung ang tiger prawn ho ay, ang banami ho ay sabi nating 500 ang 1 kilo, sila ho nasa mga 800. Ang laki. Malaki ho. Yun yung laki nila, comparable na ho. Lumalaki naman ho kasi si banami ng malaking malaki. Meron lang ho silang pagkakaiba sa tenderness, yung mga ganun, sa quality. Pero, naging popular ho kasi yung tiger prawn, pero eto na ho, medyo gumagalaw na ho yung ating banami o hipong puti na tawagin natin sa hipong puti. Actually, if you go to the restaurants now, yung isi-serve nila sa inyo, like pag-order ka ng shrimp, banami yun. Sariwang-sariwa yung buhay na buhay. Tapos, ibuboil lang nila yun eh. Or skin nila, then you have actually shrimp. Banami yun. Bago lang, alam mo, ang banami sa Pilipinas siguro may mga 5 years or 10 years pa lang. Kailan po tayo nag-start, sir? Ang aming pong The Touch Aqua Farm po ay nagsimula noong 2009. Sa pagkakataon yun ho, puro pag-aaral. Nakarating po kami sa sabihin na nating naiayos po natin ng maganda, close to perfection na po, siguro in the past 5 to 7 years. Na yung culture po na perfecto na natin, yung cycle, naging maganda na po. Sa China, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng pan na fiberglass. Malaki yon, bilog. And then, kompleto na yon. May mga tawag nito, filters. Kailangan i-filter mo kasi yan eh. Parang aquarium. Para malinis na malinis. And then, meron din mga aerator na compressor lang naman yan, ibubuga.
sa loob ng pond. So, siguro pag-aralan din nyo yan. Opo. Kasi, like for example, Fiberglass. fiberglass na malaki. Minsan, singlaki nitong room natin na ito, fiberglass yon. And then, may mga connections na yan sa filter, and then oxygen. Kailangan mo lang ng isang compressor eh. Aquarium style. Aquarium style. Bubugahan lang ng... maybe you should study that kind of thing, no? High density rin yun. Dahil mga 2 meters yung lalim. Yan, 2 meters. Tsaka yung tubig, andun na kung set na siya. Hindi. Pwede mo na Yung naman- iba nga indoor pa yun eh. So yung brackish niya, talagang mamimaintain mo yung salinity. Brackish water. Kahit Dahil umulan. hindi uulanan Hindi eh. ulanan. Yung po talaga yung water quality po yung number 1 na mula sa culture farm, sa ating farm, hanggang po sa processing plant. Kaya po yung processing plant na itinayo natin, yung pong water quality, nabanggit niyo yung organismo ng tubig. Naglagay po tayo ng filtration capacity na napakaganda. Para po lahat ng isi-serve natin na produkto, Fresh. matitikman nyo po. Quality. Ang kulang na nga lang ho namin sa biruan, yung pagkatino ninyo ang aming produkto, buhay uli siya. Hindi pa ho namin nagagawa yun. Pero fresh na fresh po, na para pong nagaling sa paghango pa lamang. Okay, so any expansion plan, like for example, Future plans. if you want to go to Mindanao, pwede ko kayong bigyan doon ng mga 200 hectares din. Ala? Aba, yan na po ang ating Kaya po ba? yung pong technology at yung aming pong natutunan at sabi natin pinagdaanan po na learning curve, kaya na po naming mapadali pagdating po sa ibang lugar. At welcome na welcome po sa amin na papuntahin nyo kami doon kung Alam mo, my friend, I'm really sad kasi nawala na siya. Si Congressman Dong Saludo, may iniwan siya ng mga 100 hectares doon sa Southern Leyte. And probably, baka pwede kayo mag-joint venture. Banami rin yung inaano niya. So I can introduce you to the daughters para mag-joint venture kayo. ay maraming salamat po kung at ating pag-aralan. Sayang po at natutunan na namin, dalhin po natin yung teknolohiya. Yan, at least may Leyte. market yan kasi there are big cities in Leyte like Tacloban or Moc City. These are big cities na talagang bumibili rin ng banami. Opo. And it's very near sa Cebu. Cebu is a big market. Bohol is a big market. Yes. So anyway, I'll try to keep in touch with them para magkaroon kayo ng joint venture. So in other words, hindi ka na bibili ng property, nandoon na, existing, all you have to do is just manage it. Magparami ng banami. Okay, puntahan naman natin yung farm. Yes. Lumaki ka ba sa farm? Actually po, parents namin is Parents nyo. parents nyo. Ang lumaki sa farm. lumaki sa farm. Pero naalala ba nila? Ang aliko. De Loverges. Kayo po ay talagang Pinoy. Pinoy na Pinoy. Pinoy na Pinoy, De Loverges. So, kailan po tayo nag-start sa ating mga produkto? Nag-umpisa kami ng 2016 ng doon sa 200 square meter na lupa na dating palayan ng ni Itay at saka ni Mama. Itay at yung... Ilan? 200 square Square meters? 200 square meter. Yung unang harvest namin kung nasa 4 kilos Ng gabi. ng gabi. Gabi leaves lang naman, di ba? Apo, Taro apo, apo. leaves. Ng taro leaves. Taro leaves. Oo. Gabi. Yun nga. Gabi Claudio eh. Oo. Nakuha naman yung kung paano mag-manage ng farm. So, kaya nag-expand kami na nag-expand. So ngayon, ilang hektarya na yung tinaniman natin? Yung sarili po namin nasa 3.5 hectares. And yung kinoconsolidate namin is more or less nasa 20 hectares. Lahat po yun, gabihan. So, pag-harvest nyo, dinadry nyo kagad yung leaves? Dinadry po agad. Diba? Mayroon po kami processing, May dryer na? Meron pong dryer na... Conveyor dryer? Hindi pa po. Fabricated po namin na sarili. Kasi maganda kung conveyor dryer, pag feed mo rito, paglabas doon, dry na. Dry na. Then i-repack mo na kaagad. Kasi 20 hectares ka na, malaki na yan eh. Isa kasi sa mga delicacy ng Bicol is laing. Yes, ko. Hinahanap ko talaga yon pag sinasabing laing. Tapos
ang ilalagay mo, banami. Ako. Tama, tama. Ayun. Di ba? Sahog mo ba? Masarap yun. Sarap. Pero alam mo, yung banami, pwede mo rin ilagay sa sa buro. Magaling magburo dyan, mga taga Pampanga at saka Bulacan. But anyway, gaano kalaki yung market natin dito? Imagine mo, 20 hectares tinaniman mo ng Gabi. taro, gabi. Actually, ang laki po, ang laki kong, sa ngayon kulang tayo ng supply. Kaya, last year, in-encourage namin yung mga kababayan namin na magtanim din. Wow. So ngayon, through the Agricultural Training Institute, meron kaming organization, yung Bicol Learning Site for Agriculture, na lahat ng LSA, in-encourage namin na magtanim. Kami rin po yung magbibili sa kanila. Ito na nga yung matagal na nating sinasabi. Huwag tayong mag-focus sa traditional. Rice, Isipin mo, coconut, okay, corn. kung palayan lang yon, di na mo problema yung ating magsasaka dahil, lugi kami, lugi. malaki yung input. Sa isang hektarya ba? Okay. 1 hectare. Ilan ang harvest nyo sa isang hektarya? Ilang kilos? Yung pinakamababang estimate namin, dahil ayaw namin paasahin yung mga farmer na mag-venture sa ganitong crops. 1 tons per hectare hanggang 2 tonelada yan ng fresh leaves. Okay. Fresh yun, no? Leaves Pag lang. drenay mo na, ilang percentage ang Nasa dry. 15 to 18%. Ibig sabihin yung na-retain for 100 kilos, nasa po yan? Nasa 15 to 18 kilos. 18 kilos. Apo. So, assuming 1 ton, ilan ang natitira sa 1 ton? Nasa 180 Kilo. kilos. 180 180 kilos. kilos. Magkano ang presyo per kilo? Yung nagre-range po siya pag nandito na sa Manila, nasa 180 to 260. So, magkano nga abutin na isang hektarya? Compute nga natin. So, 180 times 180. 180 times 180. Saan na ba yung calculator ko? 180 times 180. 32,400. 32,400. Pero mali pa nga yung computation niya Kasi yung 1 ton, 18% lang ang 18%. nawawala na moisture. Ay, di po, sir. Hindi ko. Na- Ayun po yung nare-retain. Nare-retain. 18% na lang. Okay. I-times to mo yan kasi 2 tons yan 64,800. 64,000 yung revenue ng isang hektarya. Paano yung root crop? Hindi po. Hina-harvest din yun? Pag nag-harvest po kami ng leaves, hindi namin pinapakialaman yung yung laman. Opo, oo. Di, sayang naman yun. Wala pa kami doon sa, although tinitingnan namin na mapakinabangan yon. Mapakinabangan yun. Opo. Kaya wala pa kami doon sa ganong stage para wala pa kasi wala kasi kaming alam na buyer na sa ganyang produkto na kailangan mo kasing isang harvest din na isahan. So samantalang itong sa dahon ng gabi every 15 days. Alam mo sa Chinese, pag pumunta ka ng dim sum, may tinatawag sila taro. Yung taro na yon ang mahal So, hindi mo lang alam yung May market. buyer yan. Pero kung tutusin, kailangan pakialaman mo rin yon. So, gaano nakalalaki yung roots niyan, yung root crop? Lumalaki po siya mga nasa 150 grams yung yung laman. Sa unang tanim. Pero pag nag-harvest ka, pinapabayaan mo Opo. Pag po kasi yung taro kasi, pag pinagkukuhanan mo ng dahon, hindi mo rin gaano lumalaki yung laman. Or, hayaan mo siya. Bago mo kunin yung dahon, kailangan malaki na siya. Hindi sir. After 45 days, start na kami ng pruning. Then, every 15 days, yun na yung cycle. So, ibig sabihin, almost a year, bago ka land prep ulit, magbago ng plantation. Almost a year. Ang taro, ang daming gamit ng taro, no? Opo. It's a source of starch. So, pwede mong gawing, starch yun. Pwede mo rin gawing, tawag nito, alcohol. Kung yung kamuting kahoy nagagawang alcohol, yung taro nagagawang alcohol din. Basta may starch, you can convert that into sugar. And then later on, you can convert that into alcohol by fermenting it. So, yan ang dapat talaga ituro ng Department of Agriculture sa ating mga magsasaka, how to maximize yung tinatanim natin. Kasi kung 64,000 yun sa 2 tons, ang tanong ko sa iyo,
magkano ang gastos nyo per hectare? Ayun. Nag-ano ba kayo ng fertilizer o hindi na? Yung fertilizer, yung mga chicken dung from poultry. So, ibig sabihin, organic kasi yung farm namin, pinapractice namin. Yung iba naman na kinoconsolidate namin, nagsasabog din ng konting synthetic fertilizer. So, tuturuan ko kayo, gumamit kayo ng organic fertilizer. At saka, huwag niyong parating ilubog yan sa tubig. Kasi kailangan may photosynthesis. Ang bawat halaman may photosynthesis. Except for water lilies. Ito talaga yung mga aquatic plant. Ang taro, hindi yan aquatic plant. So, there should be a time na i-dry mo yung tubig. Tapos, i-cultivate mo bago mo lagyan ng organic fertilizer. Lalaki yan. So, instead na 1 to 2 tons, baka abot ka dyan ng 2 tons to 3 tons. 2 to 3. Tuturuan kita. Double harvest. Double harvest. Pero bukod po sa taro leaves, may mga sizes po ba yung ating binibenta? Meron po. Ito po yung standard ng export, 114 grams. Ito yung packaging niya. Pero supplier din kasi kami ng mga raw mats sa mga exporter. Sila, kanila yung label yung gamit. So gamit nila yung label. Bali yung label namin na ipasok namin through the assistance of DTI, Kamsur, nasa Amazon. So aside from this product, ano pa ibang products natin? Mayroon din kaming ubi powder. Dahil yung buyer natin sa ganyan, paglabas ng bansa, may mga kasamang other products, which is sinanapan din kami ng powder. Nag-umpisa na rin yung Bicol na magtanim ng ubi. Nakakuha na kami ng pantanim na almost nasa 16 tons. So, we're hoping na by next year, dumami ng dumami para locally, doon na mismo yung source ng raw mats namin. Ang ubi talagang in demand. Yeah. Okay? Baking. Yung ubi powder, tawag niyan ubi flour. Yun talaga yung masarap na gagawin ng halaya, gagawin ng ubi cake, Yes. panghalo Ubi sa pandesal. ice cream. May gumagawa nga yung kaibigan ko ng ubi liqueur. Di ba? Masarap, matamis-tamis, ubing-ubi ang lasa. Minsan pag ininom mo yung alcohol, akala mo ice cream, di mo alam, lasing ka na pala. Lasing ka na maya-maya. So, dapat talaga, kasi pag sinabi mong ubi, mas malaki pa yung production ng China sa atin. We should produce more ubi. Then, again, ito yung mga non-traditional na pagkikitaan ng ating mga magsasaka. Kaya, ini-encourage ko yung mga magsasaka na magtanim ng ubi because nagiging in demand yan. Naalala ko I think 40 years ago, mga kaibigan ko is working with Cathay Pacific. Yung mga tao sa Hong Kong, pag pumunta rito, pupunta sa Magnolia. Ang bibiliin ubi ice cream. It's so popular in Hong Kong na kahit ngayon, very popular yan sa Hong Kong. Lalo na ngayon, kung nag-open up yung China na, very popular din yan sa China. Ubi ice cream. Diba? Hanggang ngayon naman kung may mga talaga? popular pa rin. May mga guest tayo sa Texas. Anong ginagawa nila? Ubi pandesal, ubi cake. Diba? In San Francisco, yung mga tart nila, ubi tart. Yes. So, ang ubi ay talagang nagiging popular yan na raw material for food processing. Kaya siguro dapat encourage pa nyo. Dahil ang dami nang gumagawa ngayon din. Medyo may katagalan lang, 1 year po, 8 months to 1 year. Pero ganun kalaki. Pero ang maganda nito, Giant. habang tumatagal, mas lalong lumalaki. Dalawa kasi yung species ng ubi. Yung isang ubi, mestizo. White. May puti, may violet. violet. Pero talagang may purong violet. Yes po. Ito yung malalaki. Opo. Nag-experiment na ako magtanim sa bahay. Malaki na yun Malaki kasi na, 1 year na eh. Oo. Sabi ko, mababasag na siguro itong paso. Maganda yun. Pag lumalaki siya, patos So, yun yung mga dapat i-encourage talaga. And I'm glad that your farm, hindi farm na pogo, kung hindi ube. Ube, tsaka gabi. Magkano po ba yung per kilo natin ng ube powder? Ngayon po, nasa 440. Yung namin, yung sa volume. 440? Yes po. So, yung process mo rin ganon. Pag-harvest, balatan, pagkatapos ikakat, tapos ita-dry. I-steam muna po. Steam. Ini-steam After nyo? ma-harvest, i-steam namin.
babalatan, then i-dry. Pag dry, Then ipapowderize. then ipapowder. Nakita ko yung medyo yung mesh nyo, medyo 85 mesh eh. Saan ba yan? Big night. Ito, medyo 85 yung mesh. Kailangan talaga yung parang flour na talaga siya. Pino. So, maghanap ka ng isang powderizer na talagang siguro mga 180 mesh. Sa 180 mesh, grabe na yon. Pangpulbo na. Pampulbo. Pangpulbo na. Pampulbo. Kahit 150 mesh. Sa 150 mesh, talagang flour na flour ang dating. May big night din daw po kayo, sir? May big na dahil yung buyer din naghahanap ng ng depende sa ano ng buyer. Opo, prepared ni buyer. Yun yung pinaprovide Dry namin. big night din? Yung leaves po. Leaves. Leaves. Pinapowderize din po namin. Anong gamit nila sa big night? Si buyer yung nakakalam nung pinag-ano nila. Alam mo, yung malunggay. Yun. Yes po, malambay po. Tanim din Moringa. kayo ng moringa. And then i-powderize din nyo. At saka yung bunga noon, sobrang mahal yan. That's 1,000 pesos a kilo. Yung maitim, yung bunga. Kasi maganda yung pang-cosmetic eh. So, doon kinukuha yung oil, moringa oil. Yes. And then, inaano yan sa mga lotion, mga facial. Tingnan mo si Hindi Joanna. Baka Nakamarinada na. sabihin. Ayan. Ano lang po ito po So, ang daming produkto na magagawa natin dito sa Pilipinas. We have to re-educate our farmers na, okay lang magtanim ng traditional, pero magtanim din kayo ng mga ganitong halaman. Yes. Kasi ang laki ng value. Nung araw, di ba, pag moringa, gagamitin lang natin yung pangsigang. Pang tinola. Tinola. Tinola pala, na manok. Pero hindi natin alam na yung bunga na yon, yung seeds, may seeds yun eh. Yes, go. Yun yung source ng moringa oil. Sa Japan daw mabenta yun. Mabenta. Of course, yung leaves din naman, pag i-distill mo yon, mayroon din yan moringa oil. Tsaka kapag nagpapasusong nanay, yun talaga eh. Diba? Yung malunggay. Diba? Ganun ba yun? Ayoko. Hindi ko alam yun. Pag nagpapasusong ina. Dahil sa sa tinola. Hindi. Ano yun? Basta yun, healthy. So, Daming ano bang possible. mga future plans nyo, like expansion plan? Do you intend to make it 100 hectares na magtanim ng gabi? Actually po, naghahabol tayo sa demand talaga ng market para masupplyan natin sila year-round. So ngayon, ongoing yung expansion, kaya ini-involve namin yung lahat ng learning site for agriculture na magganito. Bawat lugar sa Bicol, sila rin yung magko-collect. Then, kami yung bibili ng ng fresh leaves nila. Kasi talagang masarap yung Laing. Lalo na pag banami yung ihalo mo dyan. Oo. Champion yun. Meron tayong guest kong, di ba, yung La Comida Goa ba yun? Nagbobote sila bobote. ng Hindi ba laing. kumukuha sa inyo? Sa amin kumukuha yun. Ganun. Kami nagsusupply. I-try niyo po ang sahog ba? Sila yung nagbobote. Kami nagsusupply ng Nice. Masarap Yes. talaga. At ang nagluluto ng kanilang Mga yung laing nanay nila. santolan. Dahil Nanay. authentic Bicolana. Yes. Yun. Actually po, nagtanim na rin sila ng yung almost more than a hectare. Nagtanim sila after harvest, pinapaprocess sa amin. Then, kukuha ulit sila ng dried sa amin. Nice. So, dito nga, yung si Jun Bingbing. Yes. Ang sarap magluto ng laing niyan. Saan ba si John? Magpapaluto nga ako kasi merong leaves dito. Oh. So, anong, Vacuum-sealed, pag i-dry mo talaga ito, this is not really completely dried, no? May moisture siya na natira. Opo. Oo. May moisture. Kaya lang, binabacuum pack mo, kaya hindi siya nag-deteriorate because of the vacuum packing. Yes po. So, walang oxygen dyan sa loob, walang bacteria. Yes. Yung mga sa palengke, kung pag hindi siya naka-vacuum sealed, naninilaw agad siya eh, di ba? So, sabi nilang, hindi, bilad na bilad kasi yan. Pero Kunyari yun lang na-deteriorate na talaga. Opo. Depende po kasi sa preferred ni buyer kung ano yung gusto nilang kung kailangan bang pitpitin masyado, natanggalan totally na. Walang kwenta na yun. Pag masyadong dried na, madudurog yun eh.
So, pagkain mo, hindi masarap. Tama yan, may moisture pang natitira at tapos i-vacuum pack mo, then there is no room for deterioration. Yes. Dalawa kasi yung target market natin. For export, kailangan mong pitpitin. Pero pag local, gusto, yung iba nga, binabalot, inihipan pa nila para lumaki yung natingnan. Mas gusto nila yung malaki. Pero pag binuksan mo po yan, kung ano yung, kagaano yung karami, ganun pa din. Ilang kilo po ba yan? Kilo 114 grams po yan. 114. So, magkano per kilo? Per kilo sa ngayon is, bigay namin is, nagre-range from 160 to 180. 160, 180. Masarap naman kahit 200, bibili ako. Yun. Di ba? Lalo na pag magaling din yung magluluto. So, marami pala kayong processing plant. May dryer kayo. So, probably you can think of other products. Like, for example, yung moringa. Meron din po kami meron din po kami kino-consolidate din yung moringa. Yung seeds ng moringa hindi. Sa totoo lang ngayon ko lang nalaman yan. May extract yung oil. Kasi merong hapon dito. Tapos meron kami nag-guest na ang products niya yung mga herbal. Tropical herb. Pumunta raw sa kanya sa Marikina yung hapon. Sabi niya, nagtanong sa kanya, do you have this? Hindi naman niya alam. Sabi niya, yes. Tapos pumunta siya sa Quezon. Yan. Tapos sabi, ano ba ito? Pinagtanong. Sabi ng mga kababayan, naku, ano yan? Nalalaglag lang dyan. Oo, nalalaglag lang. So, nag-gather siya. I think he was able to gather a lot, no? Mga 100 kilos. 100 kilos, no? Pagbalik niya rito, bumalik yung hapon. Akala niya hindi na babalik. Ngayon, tinanong siya ng hapon, how much are you going to sell? Sabi niya, how much are you willing to buy? 1,000. 1,000 pesos. Ang laki ng kita. Tapos sumunod, umorder ulit, naging 2,000. Ibang class. You see? Ngayon may natutunan ka. Pagbalik mo doon, pag makikita mo yung bunga ng moringa, pera yun. Mamuhulot ka na. Ayan. So, ngayon po, nasa National Food Fair tayo parehas. Invite niyo po sila na pumunta, dumaan, at tignan, bumili ng inyong mga produkto. Magandang umaga ho uli sa inyong lahat. No? Inaanyayahan namin kayo na puntahan po tayo sa National Food Fair sa SM Mega Mall po. Tayo po ay nag-feature ng ating mga produkto doon. Ito po ang ating mga Banamay Shrimp na process. May iba't iba po tayong mga preparation yan. Meron po yung fresh na cook at meron pong fresh na raw. Yan po ay process lahat. Meron pong peeled and deveined, meron pong head-on, tail-on. Marami pong mga produkto na matitikman nyo. Fresh na fresh po. Kaya po kami ang The Touch Aqua Farm Live Catch. Hindi, wala kayong produkto na binabalatan nyo? Meron po, yun po yung mga peeled and deveined, meron po. Meron kasi, alam mo, yung shell niyan, alam mo, masarap yan sa soup. Yung shell lang ko? Yung shell. Babayuhin mo yon and then i-extract mo ngayon yung, masarap kasi yung lasa ng shell. Kaya sinisip-sip yan eh. Di ba? Ang tawag niyan, di ba, pag lobster ang ginawa mo, lobster bisque. So ito naman, Banami bisque. Which you can also sell. So, yung ano, i-grind nyo, and then ilagay din yun sa plastic, and then i-vacuum pack, then you sell it as ano, para sa soup. Parang pang soup. Nadagdagan po yung product line natin kung sa inyong nasabi. Kasi ano ginagawa nyo doon? Tinatapon lang nyo? Sa ngayon po, yun po ay nagagamit ng pang, yun nga po, yung sinasabi nyo, pang soup, pero not in that big volume. Kasi po, mga pangbahay na nga lang. Pangbahay lang. Oo, pero yung maraming volume, maganda nga. Bisque yun, bisque. Bisque mga chef, gusto nila yung ganyan. Diba? May naghahanap talaga ko. Oo. Ayan, by possibilities. Like ako, pag pupunta ako sa restaurant, yung soup na favorite ko is lobster bisque. Or kaya shrimp bisque. Meron pala Sarap talaga. yun. Ayan, nadagdagan daw, product line. Si Sir. Opo. Yung product po namin nasa SM Mega Mall ngayon, pasyal po kayo hanggang Sunday kami doon. Or pwede nyo po kaming hanapin sa FB page namin sa Delivery sa Agri Farm at doon sa Dried Gabi Leaves for Sale.
Nandyan po yung contact number ko para if ever na may order po kayo, outright papadala namin from Bicol to Manila. Ayan. Fresh from Bicol. Ang dami ng mga comments eh. Yes, Kong. Ang mga comments, ipabasa na natin kay Andres Bonifacio Jr. Yes, Kong Butch and Binibining Joanna! Nako, talaga naman, more than 1,000 viewers tayo this Thursday morning mula. Ito na ang mga buwabati sa atin. Erlinda Bachiller, Remedios Malinaw, Nessie Sagario, Julio Luna, Monet Ortiz, Annalisa Paulino, Luan Chani Macabani, Antonio Hill, Hector Campos, Richard Bahan, Gordon Velasco. Ayan. Sabi ni Jobe Jane Hernandez, masarap po yan, Kong. Chocolate, sausawan po ng suman. Ganyan po sa amin sa Mindoro. Ganyan po ang ginagawa ng lolo ko. Sausawan sa suman. Ayan. Sa Laguna, ang hirap naman. Ang dami pa palang pamilya ng hipon. Ang alam ko lang ay halabos ng hipon at sinigang. Ang talino ni Kong Butch. Ayan. Ako nga, hindi ko rin spell nung Banami. Banami. O, di ba? Alain Dino, ang ganda pala ng shrimp farm. Ano po ang kinakain yan? Pwede ba yan mag-urban aquaculture? O, daming interested, Pwede. Ano daw po kinakain? Feeds. Feeds din May po. feeds. Talaga. May kamahalan nga lang. Magkano ang kilo ng feeds? Medyo may kamahalan na ho talaga ngayon. Magkano? Mga 36? Mga ganun po in that range. 36? Opo. You know, we can lower that. It's just a matter of technology. Tama po. Opo. Pwede kong ibaba yan mga 20 or 15 to 20 Gawin pesos. natin ko. Parang Hindi, bigas walang biro. I can lower it down. Ayun po. Wow, galing! Okay! Ako, Ernesto Narandan, Cagayan ba? Ang #1 producer ng hipon sa Pilipinas ngayon. Ang mahal kasi pagdating sa palengke. Cagayan Valley daw po ba? Tama po yung nabanggit nyo, no? Mahal nga talaga pagdating sa palengke. It so happen po na meron po mga producer in Visayas, yun nga lang po, ini-air freight yan para makarating ng Maynila. Meron din po sa Batangas, sa Zambales. Ngunit ang nangyari po sa atin, sa Cagayan, nandun po yung malaki kasing area na meron tayong tubig na ligtas po tayo. Tayo po yung nag-iisa sa Cagayan. Ligtas po sa sakit, katulad ng ibang mga farm na tabi-tabi po. Sa Panay Island, malaki rin yung aquaculture doon. Sa Panay. Okay, ang ganda pala ng shrimp farm, no? Puntahan din natin yan, Joanna. Dominic Acapulco, ang sarap naman ng relief operation na ito. Nakasipod pa. Ang lalaki ng hipon. Sarap magsigang. Hindi naman po hindi naman lagi. Ay, hindi ba lagi pag may bagyo lang? Baka tumira doon Baka pumunta ng Cagayan Valley. Ayan, Ariston Chin. Oo nga kasi ang Cagayan is nasa typhoon belt. Yes, nga. Oo. Alam mo, sa totoo lang, ang typhoon belt nung araw, summer and Leyte lang. Eh ngayon, talagang kagaya ng ugali ng tao, nagbabago. May shift ng mood. Umaabot na sa Cagayan. Oo. Depende sa mood. Ayan, Ariston Chin. Hello, Sir Ray. Miss ka na po namin dito sa AAP. Naku, Sir Ano Ray. po yung meron Ako, sir, AAP? actually, before 2016, 1998, I'm connected with the Aeronautical Academy of the Philippines. The first and only aviation maintenance school in Bicol region. Oh, so naalala ka pa nila. Ito yung Gawin mo naman ito talaga yung from aircraft to Gabi. Export daw yon, export. Di ba? From aero maintenance to Gabi. To Gabi. Alayo. Oo. Pamana ni Inay at Itay. Ayan! Celeste Senorio, paano po nagkakaiba ang mga lasa ng hipon? Yung iba matamis-tamis yung laman, yung iba matabang. Nasa kinakain po ba nila o pinanggagalingang lugar? Mamalay ko, hindi ako Sa pagluluto. Mama Rems, bakit pa nag-iiba-iba yung lasa ng hipon? Nasa pag-alaga. Pag-alaga. At saka kung hipon galing sa palengke, baka bilasana yun. Okay. Si Kong na ho sumagot. Laris Largo, ang ganda ng topic, ang gagaling ng guest, dami kong natutunan sa hipon at sa gabi, pwede nang magginataang laing sa ogay hipon. Tama. Sabi ni Sir Kong kanina. Ulam nyo yan, tanghalian. Hindi ko rin naisip to. Mariani Cordobes, hindi ba kaya maging exporter ang Pilipinas ng mga ganyang kalalaking hipon? Sayang kasi ang mga tubig natin sa mga probinsya.
Yan po ang ating ginagawa sa ngayon at yan po ang ating focus. Madala ang ating produktong Pilipino sa ibang bansa. Matanong lang kita, Mr. Ramos, no? Kasi if you go to Hong Kong or you go to China, meron silang dried hipon eh. Hindi ba niyo iniisip na magkakaroon din ng dried hipon? Kasi pangsahog nila ang pagluto sa canton, pancit canton, sa mga noodles. Walang gumagawa niyan dito eh. Dry? Yung dried hipon. Babalatan yun, tapos ida-dry. Yun po siguro yung next technology na matututunan natin. Kasi katulad nga po, nabanggit nyo, yung hebe. Yung parang hebe po na dry. Opo, meron po nun. Marami yung humihingi ng produkto na yun. Medyo low pa lang hindi pa natin na pag-aaralan. Alam mo, ang kagandahan nun, kasi kung gawin mong frozen, ang mahal ng electricity rito. Pero kung i-dry mo yan, hindi na nabubulok yan. Hindi masisira. Dried na eh. Yung hibi nga, pang pansit nga eh. Yan, sit ka. Ayan. Ayun, ako, ayoko ng amoy ng hibi na yan, Sir Kong. Okay, William Velasco, ang ganda ng taniman ng mga gabi. Hindi ba yan binabahayan ng mga kuhol? Paglubog sa tubig, walang kuhol. Dine-drain po namin siya before harvest. Okay. Cynthia Alapok, magaling. Marami ang natutulungan na business at nagpo-promote ang pagtatanim ng gabi. Ayan. Mary Jane Rivera, sarap pumunta sa food fair. Ang dami pwedeng makita na pagkain tulad nito. Alicia Marquez, ako na ang kukuha ng taro nila. Yan ang pinakamasarap na flavor na milk tea, taro tea, pinag-aagawan. Ayun, namin ng market eh. Diba? Taro tea. Totoo yan. Yes. Delphine Anyo, ang daming matututunan talaga rito sa ProPinoy. Congratulations po. Ang gagaling ng guest pang-export. Bakit hindi umuunlad ang bansa natin? Ang dami palang lumaki sa farm. Ayan. Pero, pogo kasi yung ibang farm eh. Itlog ng pogo Hindi. Ito pa. Megan Villanoche, tama kayo Kong, ang daming gamit ng ube ngayon. Marami rin pala sa Camarines na ube. Ayan. Miriam Gonzalez, ang sarap ng mga product nila. Ang lalaki ng hipon. Lumilipad lang pala sila dyan sa Cagayan. Dito sa Manila, lumilipad ang presyo niyan. Celeste Liamson, ang ganda ng episode. Daming natutunan pang agriculture. Ang sarap pag-usapan. Okay, back to Studio 2. Kong Butch and Binibining Joanna. Ayan, ang daming interested sa ating mga produkto. Ako lang, nung malaman ko sila yung guest, sabi ko, wow, interesting topic ito today. Yes, fruitful. Salamat po. Kasi in farming, you really have to develop technology. Kaya pagdating sa rice, we have to develop a new technology para mapapamura yung presyo ng bigas sa Pilipinas. Once ang pag-uusapan lang natin ay reduction in tariff, it's not a long-term solution. It's a band-aid solution. Band-aid solution. Diba? Gulat nga tayo kung kulang pala supply ng taro leaves. Kaya patakaw natin kumain ng laing. Pag pupunta ako ng restaurant, meron ba kayong laing? Meron, sige, laing. Bigyan mo ako ng laing. Why? It's a healthy food. Yes, gulay talaga. And, alam mo naman, Bicol. Sa Bicol mo lang yan, Oo. Lalo pag maanghang-anghang. Diba? Gusto mo na maanghang. Spicy. Tapos ito nga, meron tayo ditong, puti? Hipong puti. Baname. Baname. It was introduced to the Philippines mga 10 years ago. Kasi dati tiger prawn eh. Maraming yumaman ng tiger prawn. Doon sa Butuan City, ang lawak ng mga fish pond nila doon. They're growing tiger prawns. Pero ngayon, banami. Meron din nag-grow doon ng eel. Malaki yung high value. Yung eel. Yung eel po, pinapagrow sa atin, patapos po, kinukuha nila. Ng Japan ho. Japan ang malaking buyer niyan. Malaki yung opportunity doon. Nalapitan na kami noon kaya lang hindi ko namin pwedeng paghaluin. Totoo yan. Di ba may difference yun ko? You have to have fresh water yung Hindi po pwede yung brackish, patay yung eel. Patay. Fresh water yun. So, ang eel kasi from Japan, bago sila mga anak, babiyahe yan from Japan to Surigao. Doon sa amin. Sa Philippine Deep. Pagdating doon,
manganganak sila. Some of them, they go back to Japan. Natitrace nila kung saang river sila galing. May GPS. Yung mga bata, di ba? May GPS May nga GPS sila eh. Yung iba naman, pumupunta sa south. Pumupunta doon sa Jensan, mouth of the Jensan. river. Doon hinuhuli yun. Pagkatapos, binibenta ngayon sa mga eel farm dito sa Pilipinas. Ang Butuan meron. So sana mag-ano rin kayo. Opo. Kasi talagang high value crops yan. Ang tawag niyan, unaji. Nagi. Oh. Napakamahal po. Sobra. Pero sobrang sarap eh. Kaya lang grabe ang uric niyan. Moderation, in moderation. Kanino bang puhunan ng huhulaan? Kanino nga ba? Andres! Eto, Sir Kong, ang ating huhulaang kapital ay manggagaling sa Delo Berhes Agri-Farm. Ayan, ang ating lucky caller ay manggagaling from Bacoor, Cavite, Melo Quireno. Hello, Melo! Melo! 1-8 to 1-8. Mukhang hindi makukontak si Melo eh. Ayan. Ano? Melo, naririnig mo na kami. Magandang umaga sa'yo. Ayan, okay. Sige, ibulong mo pa Melo, ibulong mo pa. Hinaano ba konti? Para si Andres lang makarinig. Melo, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila Sir Ray sa pagsisimula ng kanilang Delo Berhes Agri-Farm. Ano lang po? Nasa? 50 ata. 50,000 po. 80. 50,000, tama po? Kanina, kag-guess lang namin yung DICT. Tinan mo yung signal. Tama ba, Melo? 50,000? 50 po. Okay! 50,000 pesos! Makakuha mo kaya ang 1,800 o magiging 2,000 pesos nito bukas. Joanna, itanong mo na ha! Friday bukas. Okay. Ayan, Sir Ray, magkano po naging kapital? Simula po simula. Pag nagsimula ka sa land prep, yung lahat na hanggang sa ano? Yung ano po, sir, yung... Puhunan niyo. Yung kinananay at tatay, yung 4 kilos lang ang Halos nagawa. wala. Nakisabay lang ako dun sa ano. Nakisabay lang ako nung nag-land prep silang datanim ng palay. Hiniram ko yung 200 square meter. Yung pantanim na nandun sa likod ng bahay, yun din yung transplant. Kumbaga, inayos lang namin na i-arrange na mag-umpisa na makita siya na nasa plot. So, Magkano? Zero! Zero. Halos, sa totoo lang, sir, wala talaga. Wala. Zero! Kita nyo na yan, oh! Zero kapital! Pwede ka na magsimula ng sarili mong Pawis lang. negosyo! O kaya naman sa Lunes, 2,000 pesos na pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko! Back to Studio 2! Kung Butchen, Binibining Joanna! Baka si Sir Joseph, yung 50,000. Magkano po yung naging Nako, kapital natin? laki ng puhunan nila. Kayo, sir, magkano? Isang bako lang, 2.5 million. Nung nagsimula po ito, talagang sabi ho namin ito po yung philanthropic investment, ang tawag. Pero nagsimula po sa maliliit na fund. Gusto lang talaga maglagay lang ng konting hipon, konting isda. Pero habang lumaki po, napakalaki na ho na naging kapital. Probably nasa mga about a million or two. Yung simulang-simula ho, sa unang butas lamang. Ayan. 2 million. Napakamahal ng butas Ako. na yan. Na-disappoint ko. Ang mahal ng butas. 1 million. Milyon ang inabot ko. No? Diba? Ayan. Pinakamahalagang payo po na pwede nating maibahagi sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Sir Ray, sige po. Pag-aralan po natin sa una, start small, pero mag-isip tayo ng napakalaki. Yung ibang kaparehas na farmer nagtatanim, alam naman natin medyo mahirap talaga, and konti na ngayon yung mga bata na gusto mag-venture sa agriculture, pero napakalaking potensyal ng agrikultura pag nakita natin yung demand, na yun yung hahabulin natin kung paano tayo mag-supply.
So kaya in-encourage ko po na patuloy tayong magtanim. Napakalawak ng mga lupin dito sa atin na may potential sa ganyang mga pananim na mayroon tayong siguradong buyer. Think big, Sir Joseph. Katulad po na nasabi ni Sir Ray, at sa amin po sa Detached Aqua Farm, ang amin po nakikita ay food security po. Sa palagay ko po, tama po ang ating advokasya na yung pagpo-promote po ng food security business, agriculture na po yung number 1 dyan, talaga pong napakaganda. At totoo po, marami pong teknolohiya, marami tayong matututunan, marami pong dadaanan. At yung palakihin po natin yung ating mga negosyo sa pamamagitan ho ng mga technology-driven na paraan po. At yun po ang aming nakita, yun po ang nagpalaki din sa amin sa Detached Aqua Farm. Ilan ang tauhanan nyo ngayon? Ang tauhan po namin sa Detached po ang peak po, kasi po meron tayong tinatawag na peak time, yung pong may harvesting, tapos processing. Siguro marami na ho yung 200. Wow! Ang ganda. Kaya po ang mga nagtatrabaho po sa atin, pamula doon sa kabayanan po, marami pong and then nagtitrickle down na ho kasi yung ating mga humahango ng produkto, mga taga-ron na rin. Kaya Discarte. Pero mo iniwan niya yung lucrative na profession. Yes. Yung aeronautic maintenance. Ang mahal ang sweldo niya. Tumakas lang po kasi school dahil bakasyon naman. So anyway, this was a very interesting episode, and I hope that in the future pwede kayong maimbitahan ulit namin dito to discuss more about the new products, the new developments na Moringa powder. Ginagawa nyo, like moringa powder, moringa oil. Ano lang yan, yung presser, may mabibili ka dyan na maliliit Dried, and then, naman. pag makakuha ka na ng siguro mga 10 kilong moringa, baka pwede mong ibenta yan 1 milyon. Mahal na yun. Ito, looking forward po sa dried na hipon. Maraming mga bagong. Mahal ang dried hipon, akala mo ba? Pansakog yan sa pansit. Ayan, maraming salamat po, Sir Joseph at Sir Ray. maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan po, once again po, National Food Fair. Anong oras po tayo, Sir? 10 to 9. Sa ngayon po, bukas na po ang National Food Fair. So, Ayan, tuloy-tuloy po yun. punta na kayo ni Andres. 10 a.m. to 9 And then you p.m. cover it. Yan. Para bukas, pwede nating i-play yung video clip. Ayan! Maraming salamat, Protein Netizens! Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong atid ng Detached Aqua Farm Inc. ni Mr. Joseph V. Garcia at ng De La Verges Agri Farm ni Mr. Ray De La Verges. Bukas, pakaabangan muli ninyo ang mga piling stories of success at kanilang mga naging pagsisimula. Ganon din ang kanilang ipinagmamalaking mga produkto na mas lalong nagpapatatag ng isang bagong Pilipinas. Ako pong muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Thursday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman po si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng Banami. Inspirasyon, tips at technique sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kami samahan. Ang sarap kasi napulutan yung Banami. Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Oh, congrats.